ganda-ganda nung ano ah. Ganda-ganda na tong bagong Pilipinas hymn ha. Ha? Kagkatapos nung kay Duterte, eto ayaw nyo ha. Ganyan kayo. Di tama yan. Di kayo makabayan. Maraming salamat Lourdes Villabiray sa iyong pa-member at sa iyo din Mylen Del Rosario. Happy 15th month birthday. Grabe naman kayo. Sama-sama ng mga ugali nyo ah. Dapat nga yan eh. O nakakanta natin yan dahil yan ang bagong Pilipinas eh. Wala na nga nagawa yung mga tao. Ito na nga lang nagawa nila, him. Ayaw nyo pang tangkulikin. Walang hiya talaga oh. Ulitin natin ha. Kailangan masaulo natin ito mga bossing. Kailangan natin ito masaulo. Oo, kasi nga baka mamaya pagka pinatawag tayo sa Senado tas hindi nyo sa ulo to, baka makulong kayo. Sabi ko na magagalit kayo eh. Ito mo yung ganda-ganda nung kanto. Tatay Digong! Sabay bagong Pilipinas. Walang hiya kayo. O kayo talaga o kakasimula pa lang, galit na kayo. Ang ganda-ganda o tinan nyo lyrics. Oh, by the way, mamaya pag-aralan natin yung lyrics kasi bawal na yan hindi kantahin. Pati sasakay kayo ng jeep, kakantahin yan. Mama, para po, teka lang, bagong Pilipinas hymn ka muna. O, kailangan tansyado mo yun. Halimbawa, ilang minutes to, itong hayop na kantan to. O, parang 1 minute and 30 seconds. So, 1 minute and 30 seconds, halimbawa, alam mo na, bababa ka ron sa may simbahan. O, kailangan mga 2 minutes, pumara ka na, para po, kuya. Hindi ka makakababa hanggat hindi mo sa ulo yung bagong Pilipinas hymn. Sige po, kakanta po ako. Panahon na ng pagbabago. O tayo na yan, bago ka pa bababain. O kaya kailangan, galingan ninyo, sauluhin ninyo ito. Ang dali-dali naman sauluhin nito dahil mukhang tanga naman yung gumawa nito. Oh, hype na yan. Bibili ka lang, di ba? Bibili ka sa tindahan. Pabili po. Oh, ito. Oh, yan. May sukli ka. Yung sukli ko po. Wait, kantayin mo muna yung bagong Pilipinas hymn. Pag di mo nakanta yan, wala kang sukli. Panahon na ng paggagago. Ayan. Oh, para tayo nasa North Korea. Putragis na yan. Parang mga putangin na yan. Si Kim Jong-il at saka si Kim Jong-un. Pucha, pati sa nursery, yung kanta nila kinakanta. Ganito rin ang pinagawa sa ating putangin na yan. Sheba. Oy, Sheba Kodaka. Mabuhay ka ha. Maraming salamat sa iyo. Sheba Kodaka. Mabuhay ka. O mamaya, aaralin natin ang laman ng lyrics nitong napagandang kantang to. Hello, ay Banat Bay, how are you Banat Bay? Hoy, Banat Bay, may ripside kang t-shirt ha, hindi mo sinusuot. Siguro winala mo na naman. Binigyan pa kita ng Boss Dada t-shirt, winala mo din. Banat Bay, ikaw nagra-ride kayo, hindi kayo nangyayaya Masama yung ganyang ginagawa nyo. Dapat pag nagra-ride kayo, nagyayaya kayo hindi yung ganyan. Kayo na lang nagra-ride, Banat Bay, masama yan. Panahon na! O sige, kantahin natin to Kantahin natin to mga bossing Kantahin natin tong hymn Kailangan masaulo natin ito. Pag di nyo na sa ulo to, bahala kayo. Heidi Sacro, thank you very much sa Hong Kong. Kita-kits tayo dyan O, kantahin natin tong bagong Pilipinas hymn. O, handa, awit.
kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang malaking bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang tungkulin ng bawat mamamayan dito sa amin. Mabuti at tanggumin bawat tayo. Ipagpalaki natin sa mundo. Ipangalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago. Kantahan na! Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo nang magtulong-tulong. Napaunlaki ng ating dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo lang magtulong-tulong. Napaunlarin ang ating bayan. Tagyos ng bakit ayusin. Dapat lang maging tungkulin. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ng sariling atin at tama na nauunin ang kakaibang langit. Oo, di ba? Di ba? Okay ba? Walang hiya, baka mademanda tayo niyan. Sabihin, binababoy natin yan. Hindi naman binababoy, kinakanta nga natin, pinusa na sa ulo nga natin. Kailangan masa ulo natin to, ha? Oo, kailangan sa uluin natin to. Hindi, i-discuss natin kung ano to, kung ano ba yung lyrics. Kasi napakaganda ng lyrics. Sabihin na naman nila, "Hoy! Demanda ka, demanda! Pinano mo yung kanta, niloloko mo hindi ha." Hindi, siyempre sinasaulo pa natin unti-unti. Hindi naman natin binago yung lyrics ha. Kinanta naman natin, kaya lang siyempre bago pa, hindi pa namin sa ulo. Pag sa ulo na namin yan, kaya na namin dare-diretso yan. O, hindi ba? O, naano nyo naman, no? Naintindihan nyo naman. Napakaganda, di ba? O, syempre, pag-usapan na natin kung ano yung lyrics nito. O, syempre, ayan na. So, yung lyrics nito, napakaganda. Ayan, umpisahan natin, ha? O, kasi ito, kakantahin na po ito sa, kakantahin na po ito dyan sa Maisog Rally. Ayan, kakantahin na po ito sa Maisog Rally, mga bossing. At atin pong tingnan kung ano po ang laman ng lyrics ni Re. Bakit ang ganda naman nun ang dabawin niya? Ang ganda ng boses ko kaya, di ba? Di niyo ba narinig yung boses ko? Ganda-ganda ng boses ko eh. Sobra naman kayo. Minsan na nga lang ako kumanta dito.
Diyos ko po. Yung kanta, kayo masyado kayong kasi ano na yan, batas na yan, kailangan natin sundin yan. By the way, ang atin pong palatuntunang ito ay brought to you by Reefside T-shirt, ang t-shirt ng mga pugi. Oh, ha? Kaya yung mga hindi pa nakakabili ng Reefside, hindi pa kayo pugi. Oh, kailangan maging makabili kayo nito para kayo ay pugi. Oh, ito ang ating official na get up sa ating live stream. Ayan, tapos magpapagawa tayo ng merong mukha ni Banat Bay dito sa kabila. Hello, Dapaminya, mayong gabi. Ay, nako, sayang di mo natikman yung bariles. O, eto na, simulan natin mga boss. Tingnan natin kung ano yung lyrics kasi para maintindihan ninyo. Kasi hanggat hindi nyo yan sinasa puso, hindi nyo yan masasaulo. Kailangan talagang sauluhin natin yan. Pero okay ba yung boss ko pag kumakanta? Maganda ba yung boses ko pag kumakanta? Ganun talaga ako pag kumakanta, medyo nagigi akong si Banat Boy. Hey, Jacqueline! Reefside, the Pugi shirt. Yes, of course. If you want to be Pugi, you buy Reefside. Hello, good morning, Ma'am Kish. How are you? Congratulations to your beautiful daughter, Kish. Ma'am Sheila Q, congratulations to you, Kish, for graduating and for being a good girl. Congratulations to you. Ayan, kumuha ka nung kurso na pangmayaman para maghirap ang nanay mo. Hello, City Madatu. City Madatu, hello, Boss Dada. Maisog KSA. Hello dyan sa Maisog KSA, mga taga KSA, ha, mabuhay kayo dyan, Saudi Arabia. Riyadh ba yan? Riyadh. O, yung mga taga Riyadh, ha. Oh, mabuhay kayo. Oy, syempre batiin muna natin mga kababayan natin na nanonood sa Amerika at sa buong Canada. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sunday everyone. Oy, Sunday na ha, baka naman. Sino si Bright Naria? Parang hiya ka, Bright Naria. Loko-loko ka. Ikaw pala si Jacqueline, visit ka. Oh, at saka yung mga kababayan natin dyan sa may Middle East. And syempre, yung mga kababayan natin dito sa Europe na mainit na daw. Amoy bayabas na daw dyan, sabi ng mga kakilala ko dyan. Amoy sinigang na daw sa bayabas sa Paris. Oh, magandang hapon sa inyo, ha. At syempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, magandang gabi sa inyong lahat at mga karatig bayan natin dito sa Asia. Nabudol ako, tarantado yan si Bright Naria na yan, loko-loko yan. Parang tayo nasa Antipolo ng Turgonga. Tayo na sa Antipolo at doon maligo tayo sa talon na kung tawagin ay hinulugang tak-tak-tak. Wala man originality to. Walang yan, ang gaya lang kayo ng kanta. Doon pa sa tayo na sa Antipolo. Diba? Ganun yun eh. Tayo na sa Antipolo. Hindi, pero maganda yun. Ano yun? Magandang style yun para madali natin masaulo itong bagong Pilipinas hymn. Oh, para lagi madali natin. So, isipin natin, bagong Pilipinas hymn. Yun katunog ng tayo na sa Antipolo. Oh, tayo na sa Antipolo. At doon kumain tayo ng suman. Isaw-saw sa... Oy, Jing Corpus, Ohio. O Jing Corpus, ikaw ha. Parang kagahapon si Vic Rodriguez, hinipuan mo pa sa stage. Walang iya talaga to si Jing Corpus, oh.
parang niyapos-yapos mo Baka naman amoy yosi ka Jing Corpus Baka naman dyan sa loob nag-yosi-yosi ka pa Huling-huli sa akto si Jing Corpus Talaga naman kung makaakbay kay may kamay pa yan. Di nyo alam. Bukas tuturo ka. Ano yung kamay na yan? Tayo na sa Antipolo. At doon magsimba tayo sa Antipolo. Napakabango ni Attorney Vic, di ba? Jing Corpus, parang sinabi mong nung nakita mo kami ni Banat Bay, di kami mabango Naligo din kami noon, ano ka ba? Rona Salcedo, thank you very much mabuhay ka. Mamaya, pag-aaralan natin yung lyrics nito kung akma ba. By the way, tayo na sa Antipolo, kung saan maraming kamoting nagmumotor. Michelle Mangarin, thank you very much. Boss Dada, listening while working. Make sure that you are doing your work correctly, Baka mamaya niyan, ang pinaplansya mo na yung mukha na pala ng amo mo, Hello, Ma'am Kish. How are you? Mabuhay ka. Ito na, pag-usapan natin. Magandang gabi sa lahat ng mga nandirito. It's Sunday today, dyan sa mga kababayan natin sa Amerika, sa Canada, sa Europe at sa Middle East. Sa Middle East, maaga pa. Tsaka sa Europe, magaga pa, hindi ba? So, hindi pa matatapos ang linggo nyo. Kami patapos na. Pero okay lang yan. Basta importante, happy tayo ngayong Sunday. Let's start the week on a funny note. Rona Salcedo. Grabe naman si Rona Salcedo. Welcome to Team Boss Dada, Mabuhay ka. Salamat, ayan, syempre, ito na. Pag-usapan na natin, mga bossing, ng mabilisan. Itong bagong Pilipinas hymn. Again, gusto kong masaulo nyo ito dahil sigurado ako, pagkatapos ng lupang hinirang sa Maisog sa Pampanga, dyan sa may Angeles, sa may Angeles, magkita-kita tayo dyan, kasi kaya lang meron kaming meron kaming Esiminay. Pero kakausapin ko Esiminay. Ma'am, baka doon ako may mag-Esiminay. Doon ako sa may Pampanga mag-Esiminay. Baka naman. So ngayon, kakantahin to mga bossing sa Maisog Rally Pagkatapos po ng lupang hinirang, magpapanatang makabayan tayo. Tapos isusunod po natin yung panatang hymn. Meron pa silang isa tapos ito naman, pero susunod naman ito, kakantayin naman natin tong bagong Pilipinas hymn. Ang dami ng kanta. Baka lahating araw na, hindi pa tapos yung flag ceremony. Ayan, Cherry Lapinid. Kailan kayo punta sa Hong Kong sa month end? Kita-kits tayo dyan. Ano ba yung Sunday? Basta may isang Sunday na sa Central kami. Magkita-kita tayo doon sa may Central. Mag-party tayo. Magdala kayo masarap na pagkain, Malakas ako kumain. Magdala kayo ng mga Shanghai, ganyan. Yung spaghetti malamlam. At saka pansit kanto na walang sahog. Magdala kayo, Grabe naman to si Jay Guevara. Breaking news. Anak ni Mike Abe, kakasuhan ang Banateros. Mamaya. Tangina, gusto na rin niya magkaso. Walang iya. Ikaw talaga, Jay Guevara, clickbait ka talagang hayop ka. Mamatay na clickbait. Mamatay na clickbait, mamamatay. Andaing mamamatay na vlogger. So tayo na pagka namatay ang clickbait. Pag binigyan ako ng ni Genie ng kahilingan, sabihin nun, Boss Dada, anong iyong kahilingan? Unang kahilingan, mamatay na clickbait. Pucha, siguradong mauubos ang nag-YouTube. Panoorin niyo yan, Panoorin niyo yung katarantaduan ni Jay. Totoo nga. Talaga ba? Bakit? Anong problema niya? Ba't niya tayo didemanda dahil inaaway natin siya?
pala kayo eh. Mga bakla pala kayo eh. Oo, dimanda pa kayo eh. Oh, ano pa? Ano pa mga nandirito? Oh, sabi nga nila, oh, ayan na. Oh, sige, yun na nga ito. Pero yun natin, kakantahin kasi ito mga bossing ha. Kakantahin ito sa may Bagong Pilipinas. Ay, hindi pala. Bagong Pilipinas, Maisog Rally. Nagaganapin dyan sa, kasi naging successful po yung Maisog dyan sa Japan. Oh, actually, pinagtatawanan na naman ito. Pinagtatawanan na naman ito ng mga pulahan. At itong, nilangaw daw, mga tarantado rin talaga yun. No? Paano nilangaw yun? Ang dami-dami, nakita mo ka na puno yung stage. Putaragis yan. Ang yayabang nyo nasabihin na yung sa Japan nilangaw. Putangin na ninyo. Kayo nga, dyan yun na ginanap sa Liwasang Bonifacio. Puta, mas marami pa yung taong grasang nagpunta kaysa sa inyo. Oy, kayong mga mga malalagkit na mga vloggers. Oh, na mga amoy alimuom. Hoy, wag niyong kukotsain yung dun sa Japan. Dahil yung mga yun umabsent para lang makarating dyan. Putangin na nyo. Ang dami-dami nyong mga viewers, ang dami nyong views, ang dami nyong ang dami nyong followers, ang dami nyong subscribers. Puta, ba't hindi kayo nakahatak? Bakit mas marami pa yung mga mga natutulog sa kalye kaysa dumating dyan sa hayop na ninyo, na pagkaliit-liit na stage ninyo. Kutsa parang 40 inches lang yung LED, LEDs, background mga hayop kayo. Kung makaalipusta kayo sa mga taga-Japan, alam mo ba yung nagpunta sa Japan, ang babango, ang gaganda pa? Puta, yung mga pumunta dyan sa inyo, parang inaamag na kayo pare-parehas. Mga hayop kayo. Eh, dapat na gano'n na lang kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo nagtayo na stage sa Quiapo, sa simbahan, sa loob, mas marami pa nanood sa inyo. Buisit tong mga to. Pagtatawanan mo yung rally sa Japan, nakita nyo ang dami nun. Japan lang yun, isang city lang yun. Walang Diyo, abangan nyo dito pagka nagpunta na sa Maynila. Diyos ko po. Oh, congratulations sa mga umaten sa Japan, ha? Kita mo nga yung sa Paris. Pucha, surprise yun. Oo, meron po tayong gaganapin na rally sa Paris. Kailan po? Ngayon din. Anak ng tinapay. Sino ba? Jolly Wilder. Oh, sino pa bang mga nandito? Si Fanny Putnam. Sino nag-organize ng Maisog Rally dyan sa Paris? Ang galing, ha? Same day organized, same day rally. Walang hiya kayo, tapos nagpa-concert pa kayo sa Tagum. Pucha, galit na galit si Daniel Padilla, binabato ng bote. Mga walang hiya kayo. Ang hiyabang ninyo, hindi nga kayo welcome sa mga pinagko-concertan nyo. Kailangan pa mag-concert kayo para lang tauhin kayo, mga hinayu pa kayo. Oo, dito nga sa dito nga sa Maisog Rally, ang nagpe-perform, KOJC lang. Walang hiya na yan, paano kung nag-perform dyan si, kung nag-perform dyan si San Goku at saka si Pikachu? Sabi nito ng panipot na mo, ba't di ko yun nalaman na may Maisog? Meron, ma'am, nag-organize sila. Pinaalam nila na meron mga bandang alas 2 ng tanghali, alas 2:30 yung rally. Pero so far, okay naman. Kasi may mga nakapunta pa din, nakapag-picture sila sa Eiffel Tower, ganyan. Pero yung sa Japan, proud na proud tayo doon, mga bossing, kasi malaki yung venue na yon, tsaka iba-ibang lugar talaga yung nagpunta. Syempre, yung mga tao, alam mo na, may mga trabaho naman yung iba, kita mo naman, wala naman ding mga artista nagpunta dyan. Pero nakita mo talaga yung solidarity, yung solid yung mga nagpunta dyan. Yung iba, malalayong lugar pa isa-isa, 2, 5. Pero ang importante nagpunta at nakabuo sila ng crowd, ha? Nakabuo sila ng crowd, nanlintik na yan.
Sila lang nag-organize niyan, mga bossing, as in walang budget yan. Nag-ambag-ambag sila para ma-afford nila yung venue na yun. O, tapos ayan, tinan mo, walang mga artistang nag-perform. Sino nag-perform? Yung mga local artist na mga OFW din dun. Ang galing pa kumanta nung ni Kuya Nakachaleko. Tinignan ko nga yung Facebook niya eh. Kumakanta pala talaga sa barko yun. Tapos, dyan nga kumanta itong si AI, DJ AI Japan ba yan? O yung kumanta ng kay Tatay Digong, ang galing-galing. Sa totoo lang ha, yung gumawa, alam mo, national artist daw national artist daw yung gumawa nitong bagong Pilipinas hymn na. National artist yung gumawa ng bagong Pilipinas hymn. Pero mga bossing, parang mas magaling pa yung lyrics nung gumawa nung kanta ni Tatay Digong ha. Magandang gabi sa lahat ng mga nandito. Ng mga nanonood, mabuhay kayo, mag-like naman kayo. Puro kayo nood, di pa kayo nagla-like ha. Sige, DJ AI. Ayan na si DJ AI. Maraming salamat DJ AI sa yung video ha. Kasi nag-comment ako sa kanya at sinabi ko nung nakaraan na sana bigyan ako ng kopya, and ang daming nagbigay sa akin ng kopya, pero pinakamalinaw ito, ang kopya to na binigay sa akin ni Jay Guevara, may edit na. Thank you very much Jay Guevara. Maraming salamat sa iyo ha. Mabuhay ka. So eto na. Tingnan na natin mga bossing ha. Sabi nito, puro vloggers, Pinklawan, puro vlogger, ano yan? Puros dancers lang yung audience at KOJC members. Ganun talaga. Ganyan kayaman ng KOJC, kahit saang lupalop ng mundo meron sila. Kayo meron yan. Huwag nyo nang silipin yung maisog Japan, kasi Japan na nga yan, mas marami pa yan kaysa sa nagpunta sa inyo dyan sa liwasan. Paano? Magnanakaw na yung mga kinakampihan nyo, nagnakawan pa kayo, nagbigay yung mga followers ninyo ng budget para dyan, pinagkakakatkong nyo. Kita mo yung backdrop nyo, kapiraso. Saka na kayo magyabang pag tinauna yung mga rally nyo na kayo mga nag-organisa. Kaya lang naman kayo nag-organisa ng rally para makakuha kayo ng pera sa mga followers nyo. Ayan ha. Wait lang. Ano sabi nito? Yung bagong hirang ang ginawa, yung bagong hira. Ito pala, hindi pala national artist gumawa nito. Anak ng tinapay yan. Sige na, pag-aralan natin. Dahil ano nga ito? Dahil ito ay inutos ng Malacanang na lahat daw po ng mga ahensya ng gobyerno tuwing Lunes to So bukas, umpisan na po nilang kantahin tong bagong Pilipinas hymn. Okay, bagong Pilipinas hymn. Sasauluhin nila ito. Once a week, tuwing flag ceremony nila, ay kakantahin nila to pagkatapos ng Lupang Hinirang. Palakpakan. Ayan, so ito, tinan natin. Ano ba yung lyrics? Ayan, bagong Pilipinas hymn. Panahon na ng pagbabago. Putang ina. Panahon na talaga ng pagbabago. Simula nung umupo kayo, kailangan na talaga magbago. Ito yung unang lyrics. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Hanginan yan. Ba't ka magbabago kung hindi kailangan? Umpisa pa lang, palpak na. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Putang ina niyan. Ba't ka magbabago kung di kailangan? Ito.
Dapat ba lyrics ganito, panahon na ng pagbabago, kahit na hindi naman natin kailangan. Putang ina niyan. Sino gumawa nito? President Marcos. Sino tangang gumawa nito? Pucha, unang dalawang lyrics, hindi ka na alam mo yun, yung parang dapat yung damdamin mo bubuhayin eh. Umpisa pa lang, ha? Parang na pagbabago dahil kailangan, natural, magbabago nga eh. Oh, next, tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Paano? Paano tayo magtutulong-tulong? Magbibigay tayo ayuda. Magpapa-concert tayo. Paano natin matutulungan? Ano bang gagawin natin? Okay, next. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan. Putang ina, wala na sila maisip na lyrics. Inulit-ulit. Pangatlong pa lang, verse, inulit nyo na. Oh, tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin natin ang ilang bahay. Puta, paulit-ulit. Ano ba to? Pinaghiwalay lang. Tinan mo ha, yung unang letra, pinaghiwalay. 2 linya lang yun. Tapos yung pangalawa, 2 linya rin yun. Tapos yung pangatlo, pinagsama na yung 2 una. Walang hiya na yan. O sige, doon na tayo sa Puta yun ulit. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Putang ina, ano nga ayusin? O yan ha. Iayos ang mga dapat ayusin. Tulad ng... Putang ina, mag-specific naman kayo. Gumawa kayo ng kanta, ayusin nyo nga ayusin. Hindi nyo nga alam kung ano nga ayusin natin. Diyos mio. Sino gumawa nito? Tanso, vlogger ba gumawa nito? Ayan o, panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Tulad ng... Ano nga iayos ang dapat ayusin? Ano nga iayusin? Kami na bahala mag-adjust? Ganon? Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Tayo na yan. At iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Puta, pinagdikit-dikit lang yung lahat. May IN sa dulo. Lahat nilagyan nyo lang ng in, ayusin, tungkulin, atin. Puta, basta pagdikit-dikitin mo yung dulo. Kailangan pare-pares yung dulo, lagot ka sa akin. Kano kayang budget ng nag-compose nito? Putang ina niya, parang lasing yung gumawa eh. Oh, susunod. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. Putang ina, grade 1 yan, grade 1. May pag-asa pa ba? Wala na. Oo, Diyos ko po, Boss Dada, si PBBM at mga kampon din ang pinatatamaan na. Kaya nga, nagtataka ako, sila yung nandiyan tapos gusto nila ng pagbabago. Wanak nang tinapay kayo. At tingnan mo, gawin ang pagbabago. O, patungo sa pag-ascends. O, magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. O, kamali yung mabuti, hindi naman yung dulo nun Walang Diyo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Baka minalas na.
Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. Mas maganda pa yung kantang Pampasko dito. Oo, tapos panahon na ng pagbabago, tangkilikin natin ang sariling atin. Tangkilikin sariling atin? Putang ina, wala nga tayong produkto. Walang due naman tangkilikin ang sariling atin, oh. Parang ano, alam mo, parang ano to, no, yung nursery rhyme. Kuchay, alam mo, parang hindi ko talaga mag-hits. Oh, at tama lang na ugaliin kesa sa iba, sa atin ang unahin. Tayo na sa siniskwela. Ito parang siniskwela nga ito. Tayo na. Ano ba yun? Ano na? Putang ina yung tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Mas maganda pa yun eh. Di ba? Mas maganda pa yung siniskwela eh. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Maganda pa yung siniskwela kaysa dito eh. Anak ng tinapos na nagpagawa na ng kaibigan nyo naman yung ABS-CBN. Sana nagpagawa na ng kayo dun. Sana kinuha nyo na yung siniskwela, tinanggalan nyo ng letra, ipinasok nyo to. Panahon ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo nang magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Hype talaga naman, no? Pinaghalong siniskwela, Matinik at Hiraya Manawari yung... Tayo na yan. Tayo na, puta. Alam mo na, bisto ko ha, si tayo na sa siniskwela, kinuha pala sa tayo na sa Antipolo yung kanta nun ha. Ha? Grabe ha. Tayo na sa siniskwela, tayo na sa Antipolo. Putang inang buhay ito. Kalechi-lechi na. Anong nangyari sa Pilipinas? Pagka ganito, paulit-ulit na yung kanta. O sige, ito na panahon ng pagbabago. Tangkilikin ang sariling atin. At tama lang na ugaliin kesa sa iba, sa atin ang unahin. Palakpakan! O, ito na yung huli. O, panahon na ng pagbabago at manguna sa kahit anong larangan. Putang ina yan. Ang tagumpay ay karangalan. Lalay o ialay o ihandog natin sa bayan. Palakpakan! Ano to? Para pambata naman to. Sobra naman to, no? Sobrang pambata naman to, sir. Putang ina yan. Wala nang composer. Puta, saan nagpa-compose kayo kay Ryan Cayabyab? Simula nang ako'y matutong umawit. Kay ganda ng ating musika. Dapat ganun na lang eh. Kung nagpatulong kayo kay Ryan Cayabyab, buhay pa naman yung tao. Binayaran nyo lang kahit siguro 500, pwede na yun. Siguro gumawa na ito, baka pinag-ganon nyo pa to. Oh, gumawa tayong patimpalak. Gumawa tayong patimpalak ng gagawa ng lyrics ng Bagong Pilipinas. Oh, sige, ipakalat niya kung sino yung pinakatanga, yun yung mananalo. Walang hiya naman talaga. Hindi, ako sa totoo lang ha. I mean, ako, syempre, kakantahin ko to eh. Tapos, pag kinanta ko, hindi ako mamomotivate. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan. Putang na, hindi mo naman babaguhin kung hindi kailangan yan eh. Di sana, hindi mo na binago kung hindi kailangan.
Patawa eh, no? Walang eh. Dapat, boss, ikaw na kinuha ikaw ako nga gumawa ng kanta nito. Baka... Tsaka ano yung beat niya? Ano pa? Puta mapapasayaw ka eh. O, gawin ang... Mayroon pa siyang parang rap, di ba? O, tingnan ninyo. Pakinggan nyo maigi ha. Pakinggan nyo. Baka naman sabihin nyo, niloloko ko kayo eh. O, ito. Ano yun natin? Tayo na sa pagbabago ha. O, ulit. Isang libot, isang tuwa, buong bansa. Bagong Pilipinas hymn. Matindi ha. Yung intro. Intro pa lang. Wala na, tatalunin na ang TBJ nito. Hoy Jay. Jay Guevara, tapos ang TBJ mo rito. Ito ay kinakailangan. Tayo na tulong-tulong. Nalarin mo ang mahal nating bayan. So parang feeling ko talaga nasa North Korea tayo, no? Para tayo nasa diktadorya. No? Alam mo yung sa North Korea, si Kim Jong-un? May kanta siya. Oh. Ikaw na Kim Jong-un. Parehas. Ay, Diyos mio. Putragis yan. Sige, may mga ang daming instrumento. Oo, sobra. Para ang hirap gayahin ng kanta na to talaga. Alam mo na ganun ka, tayo na magtulong-tulong, di ba na ganun ka? At napaun na rin natin ng mahal nating bayan. Tapos biglang naging ganun yung tugtog. Tingnan ninyo ha, seryoso ka ha. Bayan dito sa atin, ng pagbabago patungo sa pag-asenso. Puta, biglang nagkaroon ng rap. Ba't biglang nag-rap? Pucha, kakantahin nyo yan sa flag ceremony, tas ganyan. Merong rap, gawin ang pagbabago, patungo sa pag-asenso. Nagtinapay yun. Sana man lang, isang ano na lang. Yung alam mo yun, pucha, malalaos yan. Pucha, parang ano to, parang kanta to ni ano, Hoops, Kiri Hoops to eh. Ang hirap nun, di ba? Panahon na ng pagbabago. Tapos bigla nagkaroon ng rap. Uy, wait. Putang magsayaw tayo, baka pagalitan tayo ni teacher. Walang hiya naman talaga oh. Ang labo nito. Oh, tingnan nyo ha. Oh, di ba? Ang seryoso. Ayan oh, seryoso eh. Ito na. Yeah. Oh, lang. Oh, sige. Oh, TikTok. Oh. Kaya na bigla nagkarap. Ba't bigla nagkarap? Walang ganun. Ba't bigla lagyan nyo ng rap yung ano him?
Saan kayo makakita ng hymn ng eskwelahan ganyan? O yung mga gumraduate dito sa mga kolehiyo nyo, tinan nyo yung hymn nyo ba pang sayaw? Wala nga yan, napa-flag ceremony. Dapat nga, di ba? Pag flag ceremony, seryoso ka. Tapos pagkatapos yan, di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Den. Tapos bigla, tayo na sa Antipolo. At doon, tapos bigla magra-rap. Tapos pagkatapos yung magsayo-sayo, biglang, panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupa sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop. Pwede ba yun? Sir, ayusin nyo. Okay sa amin to. Okay sa amin to, sir. Okay naman to. Okay yan. Pero ayusin nyo naman yung areglo. Ang dami-dami mga galing dyan eh. Ayusin nyo yung areglo. Baka naman ginasasan nyo pa to. Tapos palpak pa. Gawin natin ng isa lang. Yung halimbawa, parang yung lupang hinirang. Okay ba? Ang bayan kong tanging ikaw. Di ba dapat ganun yung talagang lang, seryoso. Pilipinas kong mahal, ang aking puso't buhay man. Di ba ganun lang yung madaling sabayan. Pucha, panahon na ng pagbabago. Habang nag-flag ceremony tayo, pumapadyak-padyak tayong ganun. Panahon na ng pagbabago. Tayo mga ulol nun. Walang iya na yan, pagtatawanan tayo nito. Panahon na ng pagbabago. Gagawan pa to ng bagong version ha, Andrew E. Huwag mong gagawa ng bagong version to ha. Pucha, katawa-tawa na nga tayo eh. Lalo pa tayo nakakatawa nito. Walang yan. Dapat yan, tama, solemn. Hindi ito ha, sa amin po, advice lang. Siyempre kami kakanta nito, di naman kayo. Maniwala kayo, hindi nyo masasaulo yan. Baka mas masauli pa ng presidente natin yung when I find myself in times of trouble, Mother Mary come to me. Speaking words of wisdom, let it be. Hindi, hype na hype ka talaga niya. Sa bagay, tama rin. Sa kabilang banda, tama rin ha. Kasi syempre umaga yan, di ba? Umaga. Pag umaga, antok pa lahat yan eh. Pag kinanta nga naman tong bagong Pilipinas, puta mapapaindak ka, sasaya ka na. Pero nagtataka ako Nagtataka ako, nandiyan na kayo sa pwesto, gumawa kayo ng kanta, panahon na ng pagbabago. Ano yun? Babaguhin nyo yung mga sarili nyo ngayon pa lang? Diyos mio, hindi ko talaga maintindihan Hindi sa akin kasi nung narinig ko rin to, sabi ko, ba't ganun? Ba't ganun yung kanta? Para naman, alam mo yung opening ng mall? Opening ng bagong mall, no? Opening ng bagong mall, tapos meron doon yung, alam mo yung taong gumaganon-ganon, yung may ventilador sa ilalim, yung may lobo na gumaganyan-ganyan. Tayo na, gumaganon-ganon, yung gumaganon-ganon na na sa may pintuan, di ba? Dalawa yun eh, dalawang malaking tao yun, parang higante, gumaganon-ganon, parang ganon eh. Nung nagbukas yung sa amin, yung nagbukas yung tindahan ng ventilador, may mga ganyan yung tugtog, ang ingay. Ito, yan yung pinakatotoo, Jacqueline. Nung panahon ni PRD, putang ina, walang ganito. Hindi mo sasayangin yung utak mo, yung brain cells mo dito. Hindi dito masusolusyonan yung gutom ng tao eh. Itong hymn na to, puta, yan, pagka ikaw gutom ka, kumanta ka ng hymn, panahon na. Sabihin na nanay mo, ma, anong ulam? Anong hulam? Ayun, yung bagong Pilipinas hymn, kumanta ka na. Panahon na ng pagbabago. Ops, kubo ka ng kanin. Anak ng tinapay naman talaga
Hindi ba? Ayop na yan. Paano tayo nito aasenso pagka ganyan? May problema tayo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. May problema tayo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Meron din tayong problema sa pagtaas ng presyo ng kuryente, ng tubig, ng lahat-lahat na. Tapos, hutragis yan. Ito ang solusyon natin. Kantahin nyo to, isang beses al linggo, giginamang buhay nyo. Putangin ng buhay ito. Oy, Pambansang Loyal, how are you? Magandang gabi sa'yo. Ay, tinan mo tinan mo. May buhay ito. Hindi ko maintindihan kasi talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyayari rito sa atin. Ba't natin ginagawa sa buhay natin? Ang ayos-ayos naman ang buhay natin. Ba't natin ginugulo? Anak ng tinapay naman talaga. Matino naman ng Pilipinas Dahil na yan, ang dami na nating sinasaulong kanta. Hindi pa tayo yumayaman. Asan na ba yung post ni Trixie Cruz Angeles? Hayop na yan, mayroon pinost si Trixie Cruz Angeles na ipinost ako. Ma'am Trixie, tangina na wala pa yata yung ipinost ko na yung ipinost ko na yung gustong pag-usapan, putya na wala pa. Anyways, meron kasing ipinost si Ma'am Trixie Cruz Angeles. Ang pinost ni Ma'am Trixie Cruz Angeles, yun daw mga kawani ng gobyerno ay tinanggalan daw po ng yung kanilang bonus. Wait lang, hanapin ko. Ako na maghanap. Sandali lang ha. Para klaro tayo. Ay nako, talaga naman walang asenso pagka ganito ang Pilipinas. Diyos ko po. Ito yung sinasabi ni Ma'am Trixie. Ayan ayan, ito, wait lang. Ito na. Ayan. Ito yung sinabi ni suspended po ang PBIS. Ayan pong PBIS, yan po ay yung performance-based bonus incentives at ng productivity enhancement incentives. Ibig sabihin po, ayan, na dismayado ang ilang mga government employees sa announcement po ng Pangulo na hindi daw marirelease ang performance-based bonus incentives at ng productivity enhancement incentive. Marami na kasing umaasa dito para madagdagan ng panggasto sa darating na pasukan. Ayon sa announcement ng Pangulo, sinususpindi ito dahil daw may duplication o ibang programang kapareho. Ngunit di naman sinabi kung ano ito. So meron daw incentives to, 'di ba? Sino sa inyo mga nagtatrabaho? Mga nagtatrabaho sa inyo sa mga probinsya, sa mga lugar ninyo, 'di ba? May trabaho kayo, o 'di ba? Meron kayong performance incentive. Let's say for example, kumota ka. O pag kota mo, maganda trabaho mo, binibigyan ka insentibo, tama ba? Ganun ang ginagawa ngayon yung mga taga-gobyerno natin. Yun yung kaya sila sinisipag magtrabaho dahil doon sa performance-based incentives na ipinibigay sa kanila. Ngayon po, walay na. So mantakin mo, nagtatrabaho ko nung maayos, yun lang ang target ko, putang ina, tatanggalin nyo pa. Anong klase yan? So eto na, pareho na pong suspendido. Sabi dito, ang performance-based bonus or PBB, hindi po yan yung Pinoy Big Brother, ay bahagi ng performance-based incentives, PBIS. Ang isa pang component ay ang productivity enhancement na uniform amount na binibigay tuwing year-end base sa savings ng ahensya o minimum po dyan 5,000 pesos. Mabigat yun, tinanggalan ka ng 5,000 pesos, isang beses ang taon mo na nga nang tinatanggap yun, tinanggal pa. Tapos ito bang ito pa ang nakakatawa. O tinanggalan ka ng incentives tapos dinagdagan ka ng sasauluhin. Tinanggalan ka ng incentive tapos papakantahin ka ng Pilipinas Hymn. Panahon na ng pagbabago. Ano yung binago nyo? Tinanggalan nyo kami ng incentive. Patay tayo kapag gaganyan, hindi ba? So paano naman mo-motivate, imbis na sana yung mga trabahante natin sa gobyerno, minomotivate natin,
Pucha, inaasahan nila yung annual, ano na yan, performance-based incentives nila na yan, or bonus. Wala na kayong bonus. Patay kayo ngayon. Wala nang bonus sa mga taga-ahensya ng gobyerno. Papakantayin pa kayo ng Bagong Pilipinas hymn. Yan ang Bagong Pilipinas. Wala na kayong bonus. Pero yung mga top executive, Bangko Sentral, PhilHealth, SSS, GSIS, yung mga top executive dyan, putang inang mga bonus niyan. Umaapaw ang mga bonus ng mga yan. Maniwala kayo. Tapos kayo mga kawani ng gobyerno. O ayan, pucha, dahil dyan wala kayong bonus, kumanta kayo. Panahon na ng pagbabago. Ano yung pagbabago? Wala kayong incentive sa year-end. So mga walang hiya, tinanggalan nyo ng bonus, pinakanta nyo pa ng Bagong Pilipinas hymn, dinagdagan nyo pa trabaho. Tuwing Lunes, kakanta pa sila ng ganyan. Ba, may costume pa yan pag kinanta yan, ha? Oh, again, sabi ko nga, hindi to ito ay probably ang presidente Bongbong Marcos, walang alam na naman dito, malamang yan. Yung mga nasa paligid na naman nila, wag na natin bigay incentive bonus nila. Wag na, ang dami nating binibigyan ng ayuda eh. Oh, taragis yan. Bayad concert, puro concert. Bigay ayuda, kaliwat kanan. Pucha yan, si Tambaluslos namigay ng ayuda sa mga estudyante, hindi naman taga DepEd. Oh, tapos boom, bandang huli, pak. Anong nangyari? Oh, wala kayong incentives, kayo mga taga Kapitolyo. Bakit? Wala na, naubos na sa ayuda. Oh, hayop na yan. Kaya yun ang problema. Kaya ayan. Oh, kayong mga nasa pamahalaan ngayon, yung mga mga government employees, sauluin nyo to. Dahil kapalit nito, wala na kayong performance-based incentives. Ayun po pumunta po kayo sa page ni Ma'am Trixie Cruz Angeles sa Luminous by Trixie. Ayan, yun ang kanyang suspended ang PBIS. Again ayan na, ang performance-based bonus or PBB ay bahagi ng performance-based incentive system or PBIS. Ang isa pang component ay ang productivity enhancement incentives or PEI na uniform amount na binibigay tuwing year-end based sa savings ng ahensya. Minimum po nito ay 5,000 pesos. So, walay na po yun, suspendido na. Nga, wala na kayong pan-Noche Buena. Di ba? Aside from yung Bagong Pilipinas hymn, pero patugtugin pa natin ng isa para masaulo natin kasi kailangan na talaga to, lalo na kayong mga taga-gobyerno dahil tuwing Lunes sa flag ceremony sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pati daw sa mga eskwelahan, kakantahin na po ito. Kaya po, yung mga anak ninyo, kunin nyo na yung kopya nito. Kailangan nila masaulo to. Baka examine nila to. Dahil dyan, di pa sila makagraduate sa eskwela. Meron pa tayong mga pinagpo-post na video dyan sa Facebook. Putang ina, si nanay, 13 hours daw nag-antay. Sesto lang ang binigay. Tapos yung isa, buntis. Pinapila daw yung buntis. Putaragis yan, 10,000, kinatkong yung 8,500. Animal. Paano nangyari yan? Ba't naman ganun? Walang hiya naman yung kurakot na yan. Mas marami pa yung pumirma dun sa papel. Mas malaki pa yung kinita nung nakaupo lang. Si ate pumila, buntis. Ang nakuha, 1,500. Tapos 10,000 yun. Sabi ni LA Teo, totoo ba yan? 5 months na hindi pa daw binibigay hanggang ngayon yung clothing allowance. Tapos bigay todo. Ang gawin nila LA Teo, kung totoo yung sinasabi mo, pumasok sila mga nakahubo. Ba't ka nakahubo? Wala pa yung clothing allowance. Hindi na makalaba. Ito, na lang ako dito, nakatapis. Ang ina yan. Hayop na yan. Ito lang talaga yung ito
ito yung, tamo, pakikita ko sa inyo ito yung sa, ano na yan, asa na ba yun? Ayan ayan. Ayan si ate ayun nagre-reklamo siya sabi niya tayo na, ano ba to? Boss Dada, ano nangyari sa akin? Yung 1.5 ko, naging ano na lang. Ano sabi niyo? Dawat, Gismil akong gawat. Gismil lang hunawa Gawat ako gahapon Gismil ako, ang giyatan sa gahapon sa DSWD, Gismil. Pag ako man, kayo patuon ng barangay, parinit ang kwarta dito sa barangay sa Nawilan. Mura ni gihatan sa kuha 1.5, bra. Grabe man, oy! Giyatay, yawa. Ate, marunong ka mang barang. Barangin na natin, hayop na yan. Palabasin natin yung isang bulldozer sa ilong niyan. Abiana, thank you very much ha. Ma'am Abiana, thank you very much. Kamusta naman po dyan sa Nagoya? Ano na ba? Hindi na ba bumabagyo-bagyo dyan? Mag-iingat kayo dyan, Ma'am Abiana ha. God bless you. Grabe. Grabe naman yan 10,000 naging 1.5. Okay lang naman siguro kung magnakaw ka mga kalahat 50-50 tayo 5K sa akin, 5K sa'yo. Para maganda naman po tayo na 1.5 binigay mo. Ang kapal naman ng mukha mong hayop ka. Buhay ka pa, putangin na kam. Sinusunog na ang katawa mo sa impyerno, ate. Kung sino man po itong hayop na ng api sa'yo, yun ng api sa'yong hayop, ha? Sabihin mo sa kanya, mamatay na siya, ha? Ito mong galit ni ate, Ang gawat ako gahapon, Gismil ako, ang giyatan sa kuha. Ay, nasan ka mama? Hindi ito gumagawa ng story, umiiyak Tayo na sa'yo yun Sa'yo yun. Binoto mo pa man din yan. Tayo na 10,000 na, naging 1.5 pa. Tapos sabi ni LA, binabalik na daw yan pero hindi daw ipatanggap ng asawa na takot baka balikan daw sila. Tayo na babalikan din sila, tinanggap na sana nila. Walang hiya. Sinong kapitan dito? Kapitan! Kupitan! Mamatay ka na bukas! Utangin na yan. Binalik na ni Kapitan ang 8.5. Puta ina yan ang tinatanggal sa serbisyo. Yung mga ganyan, hindi si Basti Duterte, walang ginanyan na tao yan. Di man lang sabi nga, ginawang 5,000. Puta ina, tapos parang pinadelete daw. Delete mo. Wala na, marami na nakakuha. Sana ito ang iniimbestigahan ng pamahalaan. Abalos, putya ka, artista ka ng artista. Ito ang imbestigahan mo. Tanggalin mo yung kapitan dyan. Dapat di mo lang tanggapin. Tanggalin, dapat lunurin mong hayop na yan. Hindi ba may update yan? Isinuli yung pera ni Kapitan. Puta daan na sana, binidyo mo yung mukha ni Kapitan. Ginawa kong wallpaper, hayop na yan. Utragis ka, Kapitan, mamatay ka na sana. Magnanakaw kang hayop ka. Gahapon sa DSWD, Gismil. Ay na, pampaanak na lang nung Ali. Pambili na lang ng pagkain para healthy naman pinagbubuntis. Hindi nakawam pa. Walang hiya. Ganyan ang mga nasa gobyerno, mga bossing. Ayan ang muka ng bagong Pilipinas. Ano? Ito, oppression. Oppression, mga bossing. Pang-aapi, pang-aalipusta sa mga mahihirap. Yan. Sabihin mo, Boss Dada, ano ka ba? Isang tao lang yan. Tarantado kay isa, kay dalawa, kay kalahati. Meron pa rin na niloloko. Imaginein mo, isa lang yung gumawa ng video. O paano kung lahat ng mga tinarantado nilang ganyan gumawa ng video? Anong masasabi nyo? Palagay ko, hindi lang ito si ate. Hindi lang ito si ate ang kinatkong ni Kapitan. Palagay ko marami pang iba. Kaya nananawagan ako doon sa mga iba pang kinatkong ni Kapitan. Gumawa rin kayo ng video nyong ganito para puntahan na ng mga ng mga taong gubat yan. Si Kapitan at ilibing na ng buhay. Di ba sinabi ko sa inyo dati nung panahon ng Social Amelioration Program, yung SAP, yung ayuda ni PRD nung pandemic. Ang ginagawa nila, di ba, ikaw nagsusulat ka, anong pong pangalan nyo para lalagay namin kayo sa database.
tsaka number nyo para pagdating nung ayuda, papatawag na lang po kayo, ite-text po kayo, wag po kayong pupunta sa barangay ha. Wag po kayong pupunta sa barangay, may message po kayo, pupunta po kayo, okay? O sige po. O alam mo ba, pag in-encode na nila yun, pag in-encode na nila sa computer, yung puta babaguhin na nila, di ba? Sinurat mo doon 0999, puta gagawin nila, iibahin nila yung ilalagay nila na number. O tapos yung pangalan, iibahin nila. Halimbawa, Darwin Pogi Cute, ganon, di ba? Ang gagawin nila, Darwin Pogi, ang middle initial mo Pogi, ang last name mo Pogi din. So syempre, pagka ikaw tumawag ka sa barangay o kaya pumunta ka sa barangay, nagbibigayan na yung kapitbahay ko, nabigyan na question, baka nandiyan na ako. Ay, wala pa kayo, wala pa yung bus. Ano pangalan nyo ba? Darwin Pogi Cute. Ay, wala. Kasi paghanap nila Darwin Pogi Cute, wala. Kasi nasa system nila, Darwin Pogi. So, ibig sabihin, binabago talaga nila yung pag-encode doon sa kanilang listahan. Para pag nag-control F ka, binigay mo yung buong pangalan, hindi lalabas. So, wala ka pa, uwi ka muna. Pero sa totoo lang, nandoon na talaga siya, wala lang nag-claim. Siyempre, wala mag-claim na tao na yun. Yung number naman na nakalagay doon, tinetext, hindi nagre-reply. So, ibig sabihin, floating na ngayon yung isang tao na yun. Ano mong gagawin ni Kapitan? Ang gagawin ni Kapitan, halika, ikaw yung mag-post as this person, pipicturean kita with money. Ikaw yan ha, ikaw yan. O sige, o tapos 1, 2, 3, hati tayo. The next performance will start momentarily.